Good day sa inyo mga kaibigan. Araw na to may project na naman tayo. Tutublis tayo naman ng Honda XR 150L R-Type. Bali, ituturo ko sa inyo paano yung step by step na pagtutublis ng mga naka-rimset. Bali, ang gulong niya sa unahan medyo may use na rin yan, pero wala pa namang hindi pa naman na pop-up, wala pang tusok. Bali, yun ang gagamitin natin. Yung gulong niya ay 110 by 80 by 70. Bali, yung gulong nito sa pangmalian na tubeless ko na sa kapon na. Ang size ng gulong niya ay 140 by 70 by 17. Bali, ito ay shoutout nga pala sa may-ari ng motor, sa Alsan, ang Major Emmanuel Aaron Memorial High School. Motor niya ay XR 150L. So sa mga naka XR 150L motor o kaya mga motocross type ng motor, para sa inyo to, at least kaiwas tayo sa flat, lalo na sa mga long travel. Bali, ang gagamitin nga pala natin material na electrical tape para sa panghapin dito sa radyo. So mas maganda kasi kung may electrical tape, at least may iwasan na mabutas yung panghahapin natin na pang-sponsor na gulong. Bali, electrical tape, babalot sa rim. Ang tire sealant, ilagyan ko na rin ng ng teflon para mamaya pag inigpit ko may kakapitan na mas maganda, magsisil yun sa may piton. Yung interior ng gagamitin natin ay 50 by 14 pounds. So update ko lang kayo mamaya pag mag-umpisa na tayong step by step. So yun, bali, yung interior natin na kakatin natin sa may pinaka-babang. Tapos ito ihahapin natin sa may rim. So, ganito magiging tsura. So bali, ganito ang magiging tsura niya. Nailagay niya na, nalagyan natin yung interior sa may para pinagpitan natin, hindi siya magdilit. Yung saktong pihit lang para hindi mahulog ito. Tapos i-cut natin dito muna yung isang side lang muna, para mamaya pag naikabit na yung gulong hindi tayo mahirapan na sa pagpapantay ng hapin sa pinsa. Bali, cutin muna natin ito paikot. So bali, ganito na magiging istura yan. Yung isang side muna yung kinap ko, para pag pinasok ko yung gulong hindi may ipit yung isang side. Tapos pag naikabit ko na yung kabila, dalawang side ng gulong, mas madali na siya ikat. So ganito magiging itsura yan pag kinabit na natin yung gulong. So bali, ito na siya, hindi ko na lang na videohan kanina, gawa ng wala kasi akong tagahawak ng sa. Bali, nung naipasok ko na yung gulong, nahanginan ko na, ilagyan ko na ng tire sealant, saka ko ngayon kinat yung isang side. Bali, ang pagkat, ganito lang ginawa akong pagkat. Bali, ganito ang style. Medyo inihila mo ng konti yung goma, tapos pag ganyan paikot, para at least hindi magasgas yung rim.
pag ganito, mahirap kasi pag ganito. Pwedeng masira yung gulong, yung bits ng gulong. Kaya kung magkakat kayo, pag ganito lang. So at least kung mapapansin nyo, halos parang walang interior. Hindi halata na may hapit. Ispit na pit. So okay na siya. Bali, nilik-test ko na rin siya. Nilagay ko siya sa may palanggana ng mga tubig. Nilik-test ko na rin. Okay naman. Wala naman siyang singaw sa gilid. So bali yung ganito, regular mo lang check yung hangin niya para hindi pumuswak o yung gilid nito hindi pumuswak, hindi matanggal yung pagkakakapit sa meron. Dapat standard ang hangin palagi. Regular check up lang para iwas leak dito sa may rim, sa may gilid, kasi hindi talaga siya pang hindi talaga pang tubeless. Ang magdadala lang dyan, magpapatibay lang dyan talaga yung proper na hangin. So ikakabit na natin, no? So i-update ko na lang kayo ulit na may pagkas. So yun, bali tapos na tayo mga kaibigan. Hindi ko na napakita kinabit. Bali ito na yung forma niya. Tubeless na po siya sa harap at sa likod. Wala na po siya. So yun lang, no? So, kung may natutunan ka sa video na to, baka pwede naman please paki-like lang, paki-subscribe, paki-share na rin kung may time ka. Maraming salamat. God bless sa atin lahat.